Magandang umaga po sa ating lahat at happy Sabat sa bawat isa. So sa umaga pong ito ay gusto ko pong ibahagi sa inyo itong ang mababasa sa From the Heart. Actually, ang pizza nito is Hunyo 20. So ay nakalipas na ang pizza ito pero may magandang mensahe ang Diyos sa bawat isa sa atin para po sa atin bilang isang bayan niya. Ang pamagat nito is palihim na gawain ni Satanas. Ano ba yung palihim na gawain ni Satanas? Lalong-lalo na nitong huling kapanahunan. Ang talata ay mabasa sa Efeso Kapitulo 6, talata 12. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitasan. Kung babasahin natin, hindi lahat nating babasahin, dito sa paragraph 1, kung mapapansin niyo po, ang lahat ng mabubuting katangian na taglay ng tao ay kaloob ng Diyos. Which is tama naman po talaga. Kung meron tayong maganda o gandang kabutihan, asal, ito pala ay kaloob ng Diyos. Ang kanilang mabubuting gawa ay ginagawa sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos kay Kristo. Malinaw po yan. Hindi po yan sariling atin. Dahil ang lahat ay utang nila sa Diyos. Ang kalalatian na anumang sila o kanilang ginagawa ay sa Kanya lamang nabibilang. Sila ay mga kasangkapan lamang sa Kanyang mga kamay. Higit pa rito, tulad ng itinuturo ng lahat ng aral ng kasaysayan ng Biblia, mapanganib na purihin o itaas ang tao. Kaya sa atin, hindi bilang bayan ng Diyos, hindi pwede talaga na itaas natin, purihin natin kung ano ang meron siya. Minsan nababanggit natin, ang ganda mo, matalino ka, mga ganun po. So hindi po dapat ganun, na parang purihin natin. Nasanay tayo sa pagpuri sa ating kapwa, pero hindi dapat ganun. Sabi dito, sapagkat kapag ang isa ay nawala ng paningin sa kanyang ganap na pag-asa sa Diyos at nagtiwala sa sarili niyang lakas, tiyak siyang mabubuwal. Sa ating kapanahunan ngayon, talagang napapansin natin, parang gusto na natin na tayo itaas, pero hindi yan ang kagustuhan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kasi sabi dito, imposible para sa atin na mapanatili ang pakikipaglaban sa sarili nating lakas. Grabe na talaga mga kapatid. At anumang, sabi dito, at anumang naglilihis ng isip mula sa Diyos, kasi nga, lagi lang sa sarili, halimbawa, ito bang, nandito na tayo sa modernong panahon na post, kapag hindi napapansin yung post mo, parang nag-iiba na yung damdamin mo kung kunti lang yung views. Pero alam nyo, pag nag-post ka ng salita ng Diyos, wala talagang madaming mag-views. Kunti lang talaga yan. Yung kunti na yan, madidivide pa yan. Pero ako'y naniniwala na meron pa rin talagang gustong-gusto nilang makinig sa salita ng Diyos. Mga ilan lang yan. Pero harinawa mga kapatid, isa ka dyan. At sabi dito, ang diwa ng Biblia ay ituro ang kawalan ng pagtitiwala sa kapangyarihan ng tao at hikayatin ang pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos. So ito yung diwa ng Biblia, na hindi tayo itaas kundi ibababa tayo, na maging katulad tayo kang Kristo. Alam naman natin yung buhay ni Kristo, puro pagpapakumbaba. So ang espiritu ng pagtitiwala sa sarili at pagpapataas ng sarili ang naghanda ng daan sa pagbagsak ni David. Alam natin yung kasaysayan ni David, sa buhay ni David,
nung siya ay bata pa, simula nung ginamit siya ng Diyos para mapapagsak si Goliath, ay talagang sa kasaysayan niya, before siya ginamit ng Diyos, ang buhay talaga niya ay puro nakasandal sa Diyos. Kaya nga iniligtas siya sa mga leon, sa uso, kasi kumakapit talaga siya sa Diyos. Nagtitiwala siya sa salita. Bagamat hindi niya kasama personal, physical ang Diyos, pero doon sa salita, grabe yung panghawak niya. Na meron talagang Diyos, merong protector. Kasi iyon ang kwento ng kanilang mga magulang at nababasa nila sa kasulatan. At yun yung kailangan natin. Pero dito din, dinaig, tinalo si David sa kanyang kasaysayan. Sabi dito, bumagsak si David. Sa anong paraan bumagsak? Dito po tayo papasok sa ating pag-aaral. Ang pambubula, isa po sa ginamit dito. At ang mapanlinglang na pang-akit ng kapangyarihan at karangyaan ay hindi naging walang epekto sa kanya. Bantayan po natin ito. Pambubula at yung tumaas, umangat na yung buhay, nagkaroon na ng pera, nagkaroon na ng yaman, dumami na yung sasakyan, dami na yung lupa, minsan dito pala tutuksuin tayo ng kaaway. At sabi niya dito, ang pakikisilamuha sa mga kalapit na bansa ay nagkaroon din ng impluwensyang masama. Sa atin ngayon, modernong panahon, madami ng anggulo o daan na talagang o pintuan na tayo ding bayan ng Diyos ay impluensyado na talaga sa mundo. Kaya dapat po tayo mag-ingat kasi ang talata natin nagpapaalala sa atin na hindi na katulad ang labanan noon na meron tayong tabak, meron tayong iba na. Na minsan hindi mo na namamalayan, napabagsak ka na pala tulad sa buhay ni David. Yung pakikisalamuha sa mundo. Bilang bayan ng Diyos, iba dapat tayo. Hindi dapat tayo nakikiisa sa mundo. Kung ang mundo ay sumasayaw, hindi na dapat yan sa atin. Kung ang mundo ay umaawit ng mga sanlibutan, hindi dapat yan sa atin. Kung ang mundo ay naglalaro ng mga laro sa sanlibutan, hindi na natin isa-isahin. Ang mga games talaga, mga kapatid, ay sports. Yan ay imbento ng kaaway para mapalayo tayo sa Diyos. Kasi doon din papasok yung pambubola para itaas ka. Hindi lang larangan ng pag-unlad, mga kapatid, sa negosyo, larangan ng pag-angat sa buhay na tayo'y pasukin ng kaaway. Lahat ng larangan sa mundo ngayon para bubulahin ka, para itaas ka, diyan papasok ang kaaway. Ayon sa mga kaugalian ng mga pinuno sa silangan, ang mga kasalanang hindi pinahintulutan sa mga nasasakupan ay hindi hinatulan sa hari. So, yun yung mga hindi maganda noon. Ang monarka ay hindi obligado na magpakita ng parehong pagpipigil sa sarili gaya ng nasasakupan. At hindi balanse ang kanilang hustisya. Ang lahat ng ito ay nagbawas sa pakiramdam ni David sa lubhang kasamaan ng kasalanan. At sa halip na umasa ng may kababaang loob, sa kapangyarihan ni Jehova, nagsimula siyang magtiwala sa sarili niyang karunungan at lakas. Dito tayo natalo, dito tayo natukso, dito tayo kumbaga napasok ni Satanas. Minsan kasi pag umangat na tayo, umasinso na tayo, marami na tayong nakilalang tao, marami ng taong nambubula sa atin, marami ng taong nagpupuri sa iyo, dito papasok ang kaaway. Magaling ka, talagang maganda ka. Alam, ganda pala ng busis mo. Diyan ang nagsisimula, mga kapatid. Ganun din si David.
Hindi natin pwedeng ilayo natin sa kasaysayan ni David kasi nga nakilala siya, bantog siya. Alam natin sa kasaysayan ni David talagang napakadami pong taong nakasalamuhan niya. Maraming bansang napabagsak dahil sa kanya. Ayon, dumating sa punto nga si David ay nandun na sa pinakamataas. Siguro hindi pa pinakamataas, nandun na sa mataas. Naging hari na siya. Pumasok ang kaaway. Ganon din sa buhay natin ngayon eh. Kaya naway tulungan tayo ng Diyos mga kapatid na actually, nandun yung lagi yung tulong ng Diyos. Tayo na lang talaga na lagi nating isipin na kung lumago man ang iyong negosyo o ikaw man ay pinagkalooban ng anumang mga talento nga meron ka, isipin talaga natin lagi ang Diyos. Unahin talaga natin siya. Sabi dito, sa sandaling maihiwalay ni Satanas ang kaluluwa mula sa Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lakas, sisikapin niyang gisingin ang masasamang pagnanasa ng likas ng makalaman ng tao. Minsan kasi pag umangat na tayo, noon ayaw mo yun na ugali. Pero minsan hindi maiwasan, nang mangliliit ka na lang din sa mga taong katulad mo noon. Hindi mo man pinapakita pero minsan sa puso mo nandun. Kaya talagang pasok na pasok ang kaaway. Kaya sabi dito, ang gawain ng kaaway ay hindi biglaan. Hindi yan siya biglaan, unti-unti. At ang sabi pa dito mga kapatid, hindi ito sa simula ay marahas at nakakagulat. Biruin niyo po mga kapatid. Masurprise ka na lang ba? Masusurprise ka na lang. Napasok na pala yung buhay mo ni Satanas. Nan minsan, pag napasok na, yun yung idalangin natin ngayon na sana kahit man ay napasok tayo, hindi man talaga kasi mahina nga tayo. Alam ng Diyos na mahina tayo. Kaya ang kailangan natin na hawakan natin ng lakas si Kristo. Yung bang ma-realize natin at iluhod natin na talagang tayo magpakumbaba. At ang sabi dito, ito ay isang lihim na paghukay sa mga matitibay na tanggulan ng prinsipyo. May continuation ito. Puputulin muna natin kasi sobrang haba na. Sa kwentong ito, sa part na ito, ay malaking bagay na tayo makarealize na makapagbalik loob sa Diyos na kung anumang pinagkatiwala sa Kanya, sa atin, nitong huling kapanahonan, ay maibibigay. At huwag tayong idalangin natin na yung pagmamataas ay mawala talaga sa atin mga kapatid. God bless and happy Sabbath sa bawat isa.